Sa mapagpalang araw po sa inyong lahat. Ngayon po ay May 9, 2023 para sa araw ng Martes, ikalimang linggo ng Pasko ng Pagkabuhay. Ang ating pong unang pagbasa at pagninilay ay hinango sa mga Gawa ng mga Apostol, chapter 14, verses 19 to 28. Noong mga araw na iyon, may mga Hudyong dumating doon mula sa Antioquia at Iconio. Sinulsulan nila ang mga tao laban kay Pablo at kanilang binato siya. Pagkatapos, kinaladkad siya sa labas ng bayan sa pag-aakalang patay na. Subalit, nang paligiran siya ng mga alagad, nagtindig si Pablo at pumasok sa lungsod. Kinabukasan, nagtungo sila ni Bernabe sa Derbe. Ipinangaral ni na Pablo at Bernabe ang mabuting balita sa Derbe at marami silang nahikayat na maging alagad. Pagkatapos, nagbalik sila sa Listra, sa Iconio at sa Antioquia ng Pisidia. Pinatatag nila ang kalooban ng mga alagad at pinagpayuhan na manatiling tapat sa pananampalataya. Magdaranas muna tayo ng maraming kapigatian bago makapasok sa kaharian ng langit. Turo nila sa kanila. Sa bawat simbahan, humirang sila ng matatandang na mamamahala at matapos manalangin at mag-ayuno, ang mga ito'y itinagubilin nila sa Panginoon na kanilang pinananaligan. Tinahak nila ang Pisidia at nakarating ng Panfilia. Ipinangaral nila sa Perga ang salita ng Diyos at pagkatapos ay bumaba sila sa Atalia. Mula roon, naglayag silang pabalik sa Antioquia. Dito sila nagsimula ng gawaing ginanap nila matapos silang itagubilin sa pagkalinga ng Diyos. Pagdating doon, tinipon nila ang mga kaanib ng simbahan at isinalaysay ang lahat ng ginawa ng Diyos sa pamamagitan nila. At kung paanong binuksan niya ang daan upang makapanampalataya ang mga hintil. At mahabang panahon silang nanatili roon kasama ng mga alagad. Ang salita ng Diyos. Muli po, isang mapagpalang araw sa inyong lahat. Ngayon po ay Martes para sa ikalimang linggo ng Pasko ng Pagkabuhay. At talaga namang hindi po naging madali ang naging karanasan ng mga alagad, lalo tigit ngayon sa ating unang pagbasa sa karanasan ni na Pablo at Bernabe. No? Nasabi nga dito, may mga Hudyo na may mga binayaran o sinulsulan upang itong mga alagad na ito ay batuhin at kinaladkad po sa labas ng bayan sa pag-aakalang sila ay patay. Ano bang ginagawa nila Pablo at Bernabe? Ang magpahayag ng mabuting balita, ang ipahayag ang salita ng Diyos. Pero ito po ang kanilang naranasan. Ito po, bagamat mayroon pong mga nakukonvert, mga nahihikayat nila na manampalataya kay Kristo, pero sadyang meron din naman mangilan-ngilan ang gagawa ng paraan para hadlangan, no? At hindi maituloy ang kanilang mabuting gawain. Kung kaya, no, siguro, no, itong ang maganda na matutunan natin dito kay Pablo at Bernabe ay kahit na may mga taong bumabato sa kanila na naninira marahil, pero ito ay hindi nila masyadong pinagtuunan ng pansin. Bagamat nasaktan sila, oo, totoo yun, pero mas pinag-igihan pa nila ang pagpapahayag ng mabuting balita at nagpatuloy pa rin sila sa pagpunta o pagbisita sa iba't ibang bayan na narinig natin dito sa unang pagbasa. At marami ang naniwala, ang nanalig. At yun siguro, no? Doon tayo mas tinatawag ng Diyos na huwag tayong panghinaan, no? Kung dahil hindi naman talaga natin agad-agad, no, makukuha ang loob ng mga tao. Merong iba magagalit, merong iba na pakiramdam nila ay mali ang ating ginagawa. Pero kung talagang matibay at buo ang ating loob na ang ating pong ginagawa ay dahil kay Kristo sa kanyang tagubilin na humayo sa bawat sulok ng mundo at magpahayag ng mabuting balita,
Kung malinaw sa atin na ang dapat natin ipakilala ay si Kristo, hindi tayo matatakot sa kahit anong banta ng mga tao laban sa atin. Wala naman ginagawang masama, pero ang tingin nila ay masama ang ating ginagawa. Pero yun nga po, no? Huwag tayong panghinaan ng loob. Sa abot ng ating makakaya, gamitin natin ang kung ano ang meron sa panahon natin ngayon upang mas maipalaganap natin ang mabuting balita. Marahil, no, kung ano man, no, kung tayo ay merong ganito, social media, of course, may mga tumitingin sa inyong mga Facebook account, no, may mga nagfa-follow sa inyo, nagsasubscribe sa inyo, at least kahit papano ay maiparating natin sa kanila ang mensahe ng Diyos. Yung bang mensahe na magpapalakas ng kanilang loob, na hindi talaga madali ang sumunod kay Kristo, hindi madali, no, ang gawin ang misyon natin na ibinibigay sa atin ng Panginoon. Hindi madali yan. Lalo na, sabi nga dito, no, magdaranas muna tayo ng maraming kapigatian. Pwedeng ang kapigatiang ito ay dahil sa rejection ng mga tao. Pwede rin naman dahil sa limitasyon natin, tayo ay magkasakit ng malubha, no? Isa lamang yan, no, sa mga posible nating maranasan, mga kapigatian natin, mga mararamdaman nating sakit. Pero sabi nga dito, pagtiisan lang natin at lalo tayong kumapit sa Diyos, lalo tayong manalig sa Diyos kapag mayroon na tayong mga ganitong karanasan. Kumbaga, nasa tamang daan, nasa tamang direksyon tayo. Gaya nga ng sinabi, no, at pinaalala sa atin ng linggo na si Kristo ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Kaya't manatili tayo lagi sa kanyang paggagabay. Muli po, isang mapagpalang araw sa inyong lahat.